Breaking news, tila pinasabog ang buong mundo ng internet dahil sa isang balita at na-confirmed na ang leader ng Hamas na si Ismail Haniyeh ay kumpirmadong namatay sa Tehran, Iran. Ayon sa balita, ang pagkamatay ni Ismail Haniyeh ay resulta ng airstrike ng Israel. May mga nagsasabi na ito ay hindi raw totoo at isang maling impormasyon. Pero mismong ang mga malalaking news agency sa buong mundo ay ibinalita ito tulad ng CNN. Ibinalita rin ito ng Al Jazeera, isang news agency na kilala sa mga pinagkukunan ng balita ng mga Arabo at mga Muslim. Palaisipan ngayon sa karamihan kung paano naisagawa ang isang assassination plan kay Ismail Haniyeh na kung saan ito ay ginawa mismo sa loob ng Tehran, Iran. Hindi lingid sa kaalaman ng buong mundo na ang Iran ay isang bansa na kung saan sumusuporta ito sa Hamas kasama na ang Hezbollah, Houthi at ng iba pang resistant group sa Iraq at Syria. Pero nababalot ng isang malaking katanungan kung paano nagawa ang isang assassination. Kasi ibinalita ng AP at Hamas mismo ang nagsabi at sinisisi nila ang Israel tungkol sa pagkamatay ni Ismail Haniyeh sa pamamagitan ng airstrike. Paano ito ngayon nangyari? Dahil ito ay ginawa sa loob ng Iran. Of course, mahigpit ang seguridad ng Iran, lalong-lalo na't may tensyon din sila laban sa Israel. Walang duda na talagang makakapasok si Ismail Haniyeh sa Iran dahil ito nga ay may koneksyon sa leader ng Iran. Mula noong October 7, 2023 hanggang ngayon, bold ang statement ng Israel na talagang hinahanap nila ang mga leader ng Hamas. Ayon nga mismo sa mga pahayag ng Israeli military noong mga nakaraang buwan, they are vowed to kill Haniyeh. Naniniwala kasi ang Israel na kung mauna nilang mailigpit ang mga leader ng Hamas, ay madali nilang mailigpit ang lahat ng mga galamay nito sapagkat wala ng kontrol ang mga nasa baba. Marami ng mga commanders ng Hamas ang napaslang ng Israel at kinumpirma ito ng mga balita worldwide. Pero itong araw na ito, sumabog ang internet dahil chief mismo ng Hamas na si Ismail Haniyeh ang kumpirmadong napaslang. Samantala, nang hinga naman ng mga pahayag ang Israeli military spokesman tungkol sa pangyayaring ito, ay tumanggi mo nang magbigay ng komento ang Israeli military. Pero may simpleng pahayag ang Israel. Ayon sa kanila, hindi pa raw nila alam kung tama bang tawagin na assassination ang nangyari kay Ismail Haniyeh at kung ito raw ba ay gawa ng kanilang Mossad Intelligence Agency. Sa makatuwid, wala pang direktang pag-amin ang Israel kung sino ang may kagagawan sa assassination kay Ismail Haniyeh. Pero nakapagtataka na sa mga news agency worldwide, itinuturo kung sino ang may kagagawan nito. Ito raw ay ang Zionist airstrike. Si Haniyeh ay kumpirmadong napaslang sa kanyang residence sa Tehran matapos itong mag-participate sa isang inauguration of the new president of Iran. Kinumpirma ito mismo ng Hamas. Ayon sa Hamas, nagdeklara na raw sila sa Palestinian people, sa mga tao sa Arab at Islamic nation at sa lahat ng mga tao sa buong mundo at kanilang idineklara na si Ismail Haniyeh ay isang martir. Ito ay ang sabi ng Hamas. Mismong ang mga Iranian state media kinumpirma na rin nila ang pagkamatay ni Ismail Haniyeh. Nanghingan pa ng pahayag ang ilang mga opisyal ng Hamas kung ano ang kanilang gagawin tungkol sa pangyayaring ito, ay nag-respond sila na hindi raw muna sila magbibigay ng comment. Nitong April lamang, sa pamamagitan ng airstrike ng Israel sa Gaza, confirmed ang 3 mga anak ni Haniyeh na napaslang, kasama na rin ang 4 na kanyang mga apo. Nagsalita pa nga si Ismail Haniyeh tungkol sa pagkamatay ng kanyang mga anak at mga apo. Nagsalita pa nga si Ismail Haniyeh tungkol sa pagkamatay ng kanyang mga anak at apo. Ayon sa kanya, ang pagkamatay ng kanyang mga anak at apo ay hindi raw nangangahulugan na lalambot na sila sa kanilang pakikipaglaban-laban sa Israel. Ayon sa report, hindi lang si Haniyeh ang nagtungo sa Tehran, Iran upang dumalo sa inauguration ng bagong presidente ng Iran. Kasama din niya ang iba pang opisyal ng Hamas at opisyal ng Hezbollah at iba pang mga allied groups. Ayon sa Iran, ngayon ay nagsasagawa na sila ng investigation kung paano inatake si Ismail Haniyeh. Maliban dito ay wala na silang ibinigay pang ibang detalye tungkol kay Ismail Haniyeh. Maraming mga analyst ang nagsalita. Kahit na sa Iranian State Television, immediately
kanilang pinagbintangan ang Israel sa naturang attack. Matatandaan na nitong nagdaang araw, meron ding ibinalita na isang commander ng Hezbollah ang napaslang sa pamamagitan ng airstrike ng Israel mismo sa loob ng Lebanon. Inamin ito ng Israel dahil sa kanilang motivation na ipaghiganti ang 12 na mga young people na napaslang sa pamamagitan ng rocket strike ng Hezbollah na nasa Golan Heights. Pero ibinalita ng Al Jazeera na sinabi mismo ng Hezbollah na ang naturang commander na sinasabi ng Israel na namatay ay nakasurvive daw. Ayon naman sa ibang mga analyst, talagang pinaigting ng Israel ang kanilang forces, ang kanilang mga operasyon upang ipagtanggol ang kanilang lahi. Dahil kung totoo na Israel mismo ang may kagagawan sa pagkapaslang kay Ismail Haniyeh, ibig sabihin na talagang walang sinisino-sino ang Israel kahit paman sa bansa ng kalaban, sila ay papasok. Wala pang reaksyon ang Biden administration tungkol sa nangyari kay Haniyeh. Pero marami ngayon ang nagsasabi, marami daw ang nagbubunyi ngayon dahil sa pagkapaslang kay Haniyeh, lalong-lalo na yung mga pro-Israelis. And of course, marami din ang mga nagdadalamhati, lalong-lalo na sa mga pro-Palestinian Hamas. Ayon naman sa report na ang Israel ay matagal nang naghahanap ng pagkakataon na makuha itong si Ismail Haniyeh. Si Ismail Haniyeh ay isinilang noong January 29, 1962 hanggang July 31, 2024. Siya ay isang Palestinian politician. Kalaunan ay kinonsidera bilang chief political leader ng Hamas. Kinontrol ni Haniyeh ang Gaza Strip mula noong taong 2007. Report ng CNN na si Ismail Haniyeh ay matagal nang tinatarget sa kanyang residence sa Tehran kahit pa ban kasama nito ang kanyang mga bodyguard. Dagdag pa ng CNN na ang pagkamatay ni Ismail Haniyeh ay isang napakalaking trahedya para sa kampo ng militant group. Ayon naman sa isang Hamas Political Bureau na si Musa Abu Marsuk na ang pagkamatay ni Ismail Haniyeh ay hindi raw mawawalang halaga. Dagdag pa niya, ang Hamas Group ay handa na para ipaghiganti si Ismail Haniyeh. Si Haniyeh ay pangalawa sa mga senior leader ng Hamas na napaslang mula nang magkagera ang Israel at Hamas sa Gaza. Una rito, kung inyong naaalala, si Saleh al-Aruri, yun bang napaslang ng Israeli airstrike doon mismo sa Lebanon, sa capital nito na Beirut. Si Aruri ay isa sa mga founding member ng Hamas military wing. Samantala, isa namang senior Palestinian official na nasa West Bank, kinundina naman ang pagkapaslang kay Haniyeh. Ayon sa kanya, isa raw itong karuwagan. Dagdag pa niya, we strongly denounce and condemn the assassination of the head of the political bureau, the national leader Ismail Haniyeh. Samantala, nito lamang buwan ng Mayo, ang pangalan ni Ismail Haniyeh ay napasama sa mga listahan ng Prosecutor of the World na si Ismail Haniyeh ay napasama sa War Crime of the World at bibigyan ng warrant of arrest.